Sa previous episode, ang lalaking si Kai na ating bida ay pumunta sa lugar na puno ng pagkasira kasama ang kanyang mga kasamahan. Araw-araw silang nagpapatrol para bantayan ang kulungan ng mga demonyo at mapanatili itong secure. Kaso lang pagkaraan ng ilang mga araw habang gumagawa ng pamamasyal si Kai ay nagkaroon ng isang pangyayari na kung saan, nagkaroon ng kakaibang timeline ang mundong ginagalawan niya at dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa lahat at pati ang mga kaibigan ni Kai na dati niyang kasamahan sa pagpatrol ay hindi na siya natatandaan. Hindi nila kilala si Kai at nagugulat ang mga ito sa mga revelasyon na sinasabi ng lalaki. Alam ni Kai na nanalo ang sangkatauhan laban sa mga demonyo kaso sa araw na iyon, natuklasan na lang ni Kai na sinakop na sila ng demonyo at ang kapangyarihan ng kasamaan ang naghahari sa mundong iyon. At sa pagpapatuloy, alam ni Ren na wala siyang laban kay Vanessa kaya't bago siya atakihin, lumipad siya at inatake si Vanessa habang sinasabihan si Kai na tumakbo dahil hindi niya kayang pigilan si Vanessa ng matagal. Nagcast siya ng Shadow Prison Barrier sa paligid nila ni Ren para makakuha pa ng oras. Alam ni Vanessa na mahina ang barrier magic ng mga spirits para pigilan siya at tinangay si Ren ng lakas ng pagkasira ni Vanessa sa barrier, pero bago siya mapatay ni Vanessa ay sinugod ni Kai ito. Dahil naagaw ni Kai ang atensyon ni Vanessa, sa kanya ipinunta nito ang atake at bagaman na block ni Kai ang karamihan ng pinsala, mukhang malubha pa rin ang kanyang kalagayan at di makapaniwala si Ren na napahamak si Kai dahil sa kanya. Inaasar siya ni Vanessa at tinatanong kung susubukan ba niyang ipaghiganti si Kai o tumakas na lang siya. Sawa na si Ren sa boses ni Vanessa kaya gagawin niya ang lahat para maparusahan ito at nang ilabas ni Ren ang buong kapangyarihan niya, nag-transform ang kanyang katawan na nagpapakita ng katangian ng 5 lahi. Nakakatawa ito para kay Vanessa, pero hindi na nagbibiro si Ren at sinuntok niya si Vanessa sa tiyan na tinanggal ang ngiti sa mukha nito. Mukhang pantay na sila ni Vanessa sa lakas pero nilalaro lang pala siya ni Vanessa at tuwang-tuwa siya sa kakaibang anyo ni Ren at tinatanong bakit hindi niya ginamit ito agad. Kung ginamit niya ito ay baka nakatakas pa si Kai. Tinanong ni Vanessa kung natakot ba si Ren na ipakita ang tunay niyang anyo o baka natakot siyang tawaging halimaw. Nagsimulang umiyak si Ren pero pinapaalala ni Vanessa na wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili. Si Vanessa ay ang demon hero kaya't gagawin niya ang gusto niya kaso si Ren ang may pagkakataong iligtas si Kai at hindi niya ginawa dahil sa takot. Kahit masakit tanggapin ay tama si Vanessa at kasalanan ni Ren na namatay si Kai pero hindi na iyon mahalaga, wala na siyang magagawa para buhayin si Kai. Ang gusto na lang niya ngayon ay mamatay kasama si Vanessa at hinawakan niya ang kamay nito at nagcast ng sumpa. Hindi napansin ni Vanessa na may mga patak ng dugo na lumalabas sa kanyang balat na siyang buhay niya, at walang depensa o pagtutol ang makakapigil dito at patuloy ang pagpatak hanggang mamatay sila pareho. Pero may isang huling alas si Vanessa at biglang bumagsak si Ren at ipinaliwanag ni Vanessa na bagaman hindi mapipigilan ang sumpa, nakadepende pa rin ito sa kapangyarihan ng caster at normal na may sapat na magic si Ren para magtagumpay, pero nasa base ni Vanessa sila kaya't may mga handa siyang countermeasures. May malaking curse circle sa likod ni Vanessa na nakakaapekto sa spirits, magical beasts at celestials. Dahil bahagi si Ren ng tatlong ito ay 3 beses na mas epektibo ang sumpa laban sa kanya at kaya't nakakagulat na nakatagal pa si Ren. Ngayon ay hindi na kayang ipaghiganti ni Ren si Kai, kaya umupo na lang siya at humingi ng tawad dahil hindi siya naging kapakipakinabang. Naiinis si Vanessa sa nakakalungkot na eksena ni Ren kaya naghanda siyang tapusin ito sa isang huling atake. Subalit bago mapatay si Ren ay na-deflect ang atake ni Kai na sa kabila ng lahat ay buhay pa pala, at sinabi ni Kai kay Ren na wala siyang dapat ikakahiya at napakalaki ng tulong niya dahil sa laban niya kay Vanessa at nagkaroon siya ng sapat na oras para magising. Hindi makapaniwala si Ren na buhay pa si Kai at gayon din si Vanessa. Tinanong ni Vanessa kung paano niya nagawang mabuhay matapos ang atake at dahil wala namang tao na dapat makaligtas doon, naalala ni Kai kung paano niya ginamit ang code holder para protektahan ang sarili laban sa atake na 2 beses nang niligtas siya nito sa laban. Gayunpaman ay hindi niya ito sinabi kay Vanessa at naghanda siyang harapin ito. Naramdaman ni Vanessa ang insulto na hinamon siya ni Kai kaya't pinapaalala niya dito na isa lang siyang piraso ng basura na nabuhay dahil sa swerte. Ang huling atake niya ay halos pumatay dito at ang tanging dahilan kung bakit hindi niya natapos si Kai ay dahil abala siya kay Ren. Sumagot si Kai na ang dahilan kung bakit determinado siyang manalo ay dahil isinugal ni Ren ang buhay niya para sa kanya, kaya gagawin din niya ang pareho para dito.
Naging interesado si Vanessa at tinanong si Kai kung may plano siya kung paano siya tatalunan, dahil gusto niyang makita kung ano ang kaya niya at palaging sinasabi ng mga tao na ipapakita nila ang potensyal ng isang tao, pero hindi pa siya nabibilib sa kahit isang tao. Ang Spirit Hero, Celestial Hero at Beast Hero ay mga istorbo sa kanya, pero kahit papaano'y nirerespeto niya ang mga ito dahil sa kanilang kapangyarihan, ngunit pagdating sa mga tao, wala siyang nirerespeto kahit isa. Sinabi ni Kai na wala siyang intensyon na maging bayani ng sangkatauhan, pero tinanong siya ni Vanessa na ipakita ang potensyal ng isang tao kaya't ipapakita niya kung gaano kalakas ang isang tao at mula sa sandaling ito, haharapin niya si Vanessa bilang kinatawan ng sangkatauhan. Bagaman hindi maisip ni Vanessa kung ano ang maaaring gawin ni Kai para talunin siya, nagdesisyon siyang seryosohin ito at gumamit ng mahika si Vanessa para magpatawag ng mini-meteor para durugan si Kai, pero madali itong nahati ni Kai gamit ang code holder. Nabighani si Vanessa na madaling nahahati ni Kai ang kanyang mahika, pero malayo pa siya sa pagkatalo at kaya't nagcast siya ng daan-daang Hellflame spells at habang ginagawa ito ni Vanessa, tinawagan ni Kai si Ashran at sinabing patayin agad ang kuryente kaya nagdilim ang buong gusali. Napagtanto ni Vanessa na hindi siya makakita kahit na may apoy siya sa balikat at dahil wala namang mahika si Kai, hindi niya ito mararamdaman ngunit kahit walang mahika ang tao, puno ng magical energy ang espada kaya tinarget niya ito ng Hellflame attack. Kaso nang lumitaw ang alikabok, nagulat si Vanessa nang matuklasan na si Ren ang may hawak ng code holder at si Kai ay nasa likod na niya. Dito nagamit ni Kai ang lahat ng taon ng pagsasanay niya at nilock niya si Vanessa at ipinapahagis kay Ren ang espada para tapusin ito. Ang tanging nasabi niya bago siya masira ay mukhang natalo ako at good game human, at habang bumabagsak si Vanessa sa kanyang mga tuhod ay nagsisimulang maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan dahil sa natamo na pinsala. Napansin ni Ren at Kai na may kakaiba kay Vanessa at dito nagsimulang bumalik ang alaala niya. Naalala niya ang lahat tungkol kay Sid at ang reincarnation ng mundo at di siya makapaniwala na nahulog siya sa bitag na ito, kahit binalaan siya ni Sid na mangyayari ito. Pagkarinig ni Kai na kilala ni Vanessa si Sid ay nagsimula siyang magtanong tungkol dito. Sinabi ni Vanessa kay Kai ang tungkol sa isang phenomenon na tinawag ni Sid na World Reincarnation. May isang tao na nagdulot ng reincarnation na ito at binago ang daloy ng kasaysayan. Kailangang hanapin ni Kai ang taong ito dahil malamang isa ito sa tatlong natitirang bayani. Alam ni Sid ang tungkol sa World Reincarnation kaya ipinagkatiwala niya kay Vanessa ang kanyang espada upang matiyak na hindi ito maagaw ng kalaban. Ito ang nag-iisang susi para maitama ang mga pagbabagong ginawa sa mundong ito. Tinanong ni Kai kung bakit nagtutulungan sina Vanessa at Sid gayong dapat sila ay magkaaway. Bagaman nakipaglaban si Vanessa kay Sid minsan ay nakuha ni Sid ang respeto ni Vanessa bilang isang malakas na mandirigma kaya nagtulungan sila. Marami pang hindi alam si Kai tungkol sa nakaraang realidad kaya binalaan siya ni Vanessa na mag-ingat sa Zero Code dahil ito ay napakahirap harapin, dagdag pa nito na mahusay ang ginawa ni Kai laban sa kanya at talagang humanga siya sa plano ni Kai na gamitin ang dilim, pati na sa tapang at kakayahan sa pakikipaglaban. Ngayon ay sigurado na siya na ito ang ibig sabihin ni Kai ng human spirit, pero nairita pa rin siya sa pagkatalo niya kay Kai at sinabi ni Vanessa na gusto pa rin niyang makaharap si Kai muli sa hinaharap at magiging mas masaya siya sa laban nila. Naiwan si Kai na walang masabi matapos ang mga sinabi ni Vanessa, ngunit sa kalaunan ay naramdaman niya ang pagkapagod mula sa laban kaya napaluhod siya at nirelieve siya na natalo niya si Vanessa. Ang balita ng pagkatalo nito ay kumalat sa lahat ng natitirang tao at bago pa man magtagal, nagtipon sila sa Urza Foundation para simulan ang pag-reclaim nito. Mukhang umaayos na ang lahat para sa mga tao at habang masaya ang lahat sa pinakabagong tagumpay ng sangkatauhan, si Kai ay nawawala pa rin sa pag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin at tinanong siya ni Ren kung may problema ba, at sinabi niyang inakala niya na may nangyari sa kanila kaya sila lang ang nakakaalala ng lumang mundo. Pero kung totoo ang sinabi ni Vanessa, kabaligtaran ang nangyari na bago ang mundo sa paligid nila at sila lang ang nanatiling pareho at gusto ni Ren na bumalik ang lahat sa dati dahil natatakot siya sa mundong ito, pumayag si Kai pero hindi pa rin niya alam kung paano nila babaguhin ang lahat. Dumating si Jin kina Kai at Ren para magpasalamat at bagaman wasak ang lugar, ang tanging dahilan kung bakit na-reclaim ng mga tao ang kanilang syudad ay dahil sa pagsisikap ni Kai at Ren, kaya gusto niyang magpasalamat sa kanila sa ngalan ng Rebel Army.
Napansin ni Jin na hindi mukhang masaya sina Kai at Ren sa kabila ng kanilang tagumpay, binanggit ni Kai na relieved siya na nanalo siya dahil hindi niya kayang talunin si Vanessa kung muli silang magharap. Ngayon na wala na si Vanessa ay maaaring maibalik ng mga tao ang syudad sa dati nitong anyo o mas maganda pa, pero hindi na ito gagawin ni Jin at ang mga tao na naroon noong unang bumagsak ang Federation sa mga demonyo ang mas angkop na manguna sa restoration efforts. Tinanong ni Kai at Ren si Jin kung ano ang gagawin niya kung hindi siya tutulong sa pag-rebuild. Ipinaliwanag ni Jin na may 3 iba pang federation na nasakop ng ibang lahi at ito ang EO Federation, ang Ulan Federation at ang Shoals Federation. Bawat isa ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng isa sa natitirang lahi at may mga human rebel army na lumalaban-laban sa kanila. Plano niyang pumunta doon para tulungan ang paglunsad ng malakihang operasyon para bumuo ng isang United Rebel Front. Kumalat na sa buong kontinente ang balita ng pagkatalo ni Vanessa at dahil dito ay mas motivated ang mga tao kahit saan kaysa dati, kaya umaasa si Jin na sasama sina Kai at Ren sa kanya upang tulungan ang ibang rebel armies at kung magtulungan sila, maaari nilang magawa ang parehong bagay na nagawa ng mga tao sa orihinal na mundo ni Kai at mapapaalis ang lahat ng ibang lahi. Personal na mangunguna si Jin sa mga sundalo at tiyakin na sina Kai at Ren ay magkakaroon ng buong suporta na maibibigay nila. Gusto niyang lumaban si Kai kasama nila at natigilan si Kai sandali kaya sinabi ni Jin na mahalaga rin na mabigyan siya ng sapat na compensation para sa lahat ng hero work na ito. Pero hindi naman sa ayaw tumulong ni Kai na manalo ang sangkatauhan sa digmaan. Iniisip lang niya kung gaano kaseryoso ang bersyon ni Jin at sa kanyang realidad. Si Jin ay isang kahangahangang tao ngunit may pagkabata rin siya kaya minsan ay tinatawagan siya sa kalagitnaan ng training para mag-shopping, o mag-alala sa kanyang hinaharap kasama ang mga kaibigan. Mahirap isipin na gagawin ito ng bagong bersyon ni Jin, pumayag si Kai na sumama kay Jin sa pakikipaglaban sa ibang lahi at pagpapalaya sa sangkatauhan kaya iniabot niya ang kanyang kamay kay Jin bilang simbolo ng pakikipagtulungan at nagkamay sila. Pagkatapos ay bumababa sila sa ground floor at kinausap ni Jin ang mga sundalo, tinatanong kung nakapagpahinga na sila ng maayos at lahat sila ay puno ng enerhiya dahil sa unang pagkakataon, nakatulog sila nang hindi nag-aalala na aatakehin sila ng mga demonyo. Masaya silang na-reclaim ang Urza at ipinaalam ni Jin ang plano na i-reclaim ang ibang federation. Samantala ay kinausap ni Kai si Ren at sinabi na tatapusin niya ang digmaan ng 5 lahi at kung ang mundong ito ay walang seed para iligtas ito, siya na mismo ang magiging bayani ng sangkatauhan at habang ginagawa ito, hahanapin niya ang taong nasa likod ng World Reincarnation at ibabalik ang mundo sa dati. Kaso dito muna matatapos ang recap natin, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.